Happy si Pangulong Bongbong Marcos ngayong nabasura na ng House Committee on Justice ang impeachment complaints laban sa kanya. Ayon sa Pangulo, distraction at pamumulitika lang ang mga reklamo. Unang kita niya pa lang daw dito, hindi na raw siya nag-alala. Wala kasi ani ang totoong grounds for impeachment sa reklamo. Nang tanungin naman tungkol sa impeachment complaints laban sa dati niyang katandem na si Vice President Sara Duterte, heto ang sagot niya. I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Hawak na ngayon ng opisina ng House Speaker ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga naghain ng reklamo, kumpiyansang maaprubahan ito ng House Committee on Justice. Para bigyan ng mukhang balita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Pops J, na i-transmit na nga sa opisina ni House Speaker Bogie D. III ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at ang mga complainant o naghain nito kumpiyansang malakas at tatawid ang kanilang reklamo. Impeachment complaints ang kinahaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Ang isa, inihain ni na dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Gabriela Party List Representative Liza Maza. Sa isang forum, giniit nila na dapat managot ang bise sa mali umunong paggamit sa pondo ng mga ehensyang kanyang pinamunuan, gaya ng 612.5 million pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2022 hanggang 2023. Higit lalo ang tila copy-paste activities ng dalawang ahensya maging ang mga questionableng pangalang nakalagay sa resibo ng mga ito, gaya ng kontrobersyal na Mary Grace Piatos at Chippy McDonald. Ang mga ito, pasok daw sa betrayal of public trust bilang grounds for impeachment. So kahit na sinasabing piso man yan, 2 piso man yan, o 50 million, no, yung hindi maipaliwanag o unliquidated mula nung 2022, no, 2023 na dapat na ginastify. Sinasabi natin dito sa ating impeachment na kahit na maliit lang yan, di ba? She should be accountable. Biro mo, 16 million na rental in just 11 days. No? Saan to? Anong safe houses ito? Pero para kay former DOH Undersecretary at former anak kalusugan Representative Mike Defensor na present din sa forum, mahalaga raw na balansehin ang reklamong impeachment dahil tila mayroon daw double standard. Mayroon din naman daw kasing confidential funds si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na higit na mas malaki ang halaga. I'm saying in the administration that this is political. And I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. Kasama sa mga reklamo laban kay VP Sara, ang corruption allegation ng self-confessed bagman nito na si Ramil Madriaga na nagsabing Chinese POGO operators ang nagpondo para sa 2022 election bid ng bise. Mga paratang na nauna nang itinanggi ni Duterte. Pops J, inaasahan na sa Lunes, February 9 ay maisasama na sa order of business ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pops J? Arles, ngayong nasa tanggapan na ng House Speaker ang reklamo, pwede pa rin bang maghabol ng impeachment complaint laban dito kay Vice President? Pwede pa rin naman, Pops J, no? Actually, may umuugo nga ng mga balita na meron daw ikatlong impeachment complaint na ihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Pero sa ngayon, ay hindi pa natin nakukumpirma kung sino-sino nga ba yung magiging complainant nito at kung sino nga bang kongresista ang mag-e-endorso nito. Pero naniniwala raw ang mga ito na malakas ang kanilang ebidensya, pero may kaugnayan pa din yan, no, sa confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Arles, kapag hawak na ng Committee on Justice yung impeachment complaints, may ilang araw o sesyon nilang tatalakayin o desisyonan nito?
Pops J, medyo mahaba-haba at napaka-technical nitong impeachment trial dito sa Kamara, no? Bale ngayon, na-verify na ang reklamo at na-transmit na nga sa opisina ni House Speaker Bo GD. So ang susunod niyan, Pops J, ay dapat maisama na doon sa order of business. And then after maisama sa order of business within 10 session days, ay dapat naman susunod yan, no, mailipat doon sa Justice Committee na merong 60 araw or 60 session days para nga upuan itong reklamo na ito. Kung saan doon sisilipin kung sufficient in form and substance ba itong reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Pero Pops J, yung session day na sinasabi natin doon, no, hindi siya yung typical na calendar days. Pwedeng yung isang sesyon ng Kamara ay tumagala ng 3 araw. Kaya mahaba-haba talaga na proseso ito, no? Pero Pops J, ibig sabihin nun, pagkatapos nun, magbibigay sila ng report at tutukuyin kung sufficient in form and substance na ito, and then magsasubmit sila ng report and then dadalhin sa plenaryo at pagbobotohan ng mga mambabatas. Ang magic number ngayon dito, Pops J, sa Kamara ay 106 para makuha ang 1/3 na boto ng mga kongresista para makapag-impeach ng impeachable officials ng pamahalaan. Arles, kamakailan lang, yung mga impeachment cases laban dito kay PBBM ay nasabing insufficient in substance. Ano raw ang kaibahan ng kaso nitong kay VP Sara kay PBBM? Pops J, yung kay PBBM daw kasi, no, yung ilan sa mga argument dito ay parang may mga hearsay allegations daw or walang direkta na mga ebidensya, no. Pero ayon sa mga complainant, meron naman daw na basehan ang mga ito, no, kagaya na lamang nung BBM formula, no, ng DPWH or yung baseline balance managed, no, na ginamit ng DPWH para maglagay ng alokasyon sa iba't ibang mga distrito sa bansa kung saan ito daw ay nakapattern sa kanyang pangalan. So meron daw parang clear pattern dito. Kabukod pa doon yung mga alegasyon nila Representative or na resigned Representative Zaldico na sinasabing nagbigay or may mga taong in between para makakuha nga, no, ng pondo daw mula sa flood control projects ng pamahalaan. Pero itong kay VP Sara daw kasi, Pops J, ayon kanila Castro at Maza, yung naging basehan daw dito ay yung mga COA reports, yung mga audit reports, no? At yung kung saan makikita nga yung pangalan ng ilan sa mga questionable na sina Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, ang iba pa, na kung saan libo-libo yan na nung chinek daw doon sa PSA or Philippine Statistics Authority portal, wala daw any birth or death certificates ang mga ito. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.